Huminto sa gilid ng maalikabok na kalsada ng pulang lupa ang isang lumang pampasaherong bus, isang kinakalawang na 16 na seater, na umuungal at sumisiyap ang preno, habang nagtatalsikan ang mga graba. Bumukas ang pinto, at bumaba ang isang lalaki na nakayuko, bitbit ang isang lumang backpack na kupas at halos mapatid na ang strap. Suot niya ang isang kupas na asul na kamiseta ng trabahador, pantalong kaki na may pintura sa laylayan, at sombrero na nakatakip sa halos buong mukha niya. Sinusubukang itago ang kanyang magulo at matagal nang hindi nagugupitang buhok. Maitim ang kanyang mukha dahil sa araw, may tumutubong balbas, at halata ang pagod. Sa isang sulyap, mapagkakamalan siyang isang probinsyano na construction worker na kagagaling lang sa trabaho sa malayo, isang uri ng tao na makakalimutan mo agad pagkatapos makita. Tumayo siya ng ilang sandali sa tabi ng kinakalawang na hintayan ng bus ng San Isidro, isang simpleng bayan na nakatago sa paanan ng Sierra Madre kung saan siya lumaki, at kung saan niya iniwan ang lahat 10 taon na ang nakalipas. Parang walang nagbago. Maingay pa rin ang maliit na palengke sa malapit, na may amoy ng inihaw na isda at malakas na sigaw ng mga nagtitinda ng kakanin. Ang mga pamilyar na tricycle driver ay nag-uunahan pa rin at nag-aalok ng sakay. Ngunit hindi na siya ang dating binata. Huminga ng malalim si Mateo. Ang amoy ng usok ng kahoy, ang amoy ng basang lupa, na may halong banayad na sikat ng araw sa umaga, ay nagpakirot sa kanyang dibdib. Ang daan patungo sa kanyang lumang barangay ay bako-bako pa rin, na may mga burol na kalbo na tinubuan ng mga damo sa gilid. Ngunit may isang imahe na nagpapakirot sa kanyang puso na may halo ng sakit at takot, ang simpleng bahay na may lumang yero sa dulo ng burol. Dati itong naging tahanan niya at ni Isabel. Mula doon, sa isang araw na bumubuhos ang ulan, umalis siya noong nagdadalang tao si Isabel sa kanilang panganay na anak. Dahan-daang naglakad si Mateo, at ang bawat hakbang ay puno ng alaala. 10 taon na ang nakalipas, isa lamang siyang ulilang binata, na nabubuhay sa pagtulong sa isang karpintero. Nagmahalan sila ni Isabel sa pamamagitan ng simpleng, dalisay, at puno ng pag-asang pag-ibig ng mga magkababayan. Ngunit ang realidad ay isang malupit na kutsilyo. Mahal siya ni Isabel, ngunit ang kanyang ina, si Aling Nena, ay hindi kailanman tunay na tinanggap siya. Para sa kanya, ang isang taong walang kamag-anak, walang bahay, at walang matatag na trabaho, pabigat, ay walang halaga. Sa mga unang taon, sinikap nilang mabuhay sa maliit na bahay na ipinahintulot ni Aling Nena na tirhan nila pansamantala. Karaniwang kanin at ginisang gulay lang ang kanilang kinakain, minsan may tuyo, ngunit may tawanan pa rin. Hanggang sa nagbuntis si Isabel. Doon na nagsimulang humirap ang lahat. Kumalat ang mga tsismis sa barangay na parang apoy sa damuhan. Sayang si Isabel, nagpakasal sa isang napakahirap na lalaki. Magduruse siya habang buhay. Malinaw na narinig ni Mateo ang bawat salita. Mas masakit pa ang mga gabing uuwi siyang pagod na pagod mula sa trabaho at papagalitan siya ni Aling Nena. Anong klaseng lalaki ka na hindi kayang magpakain ng maayos sa iyong buntis na asawa? Puro pangako lang. Tumahimik si Mateo, ngunit umiyak si Isabel, hiniling sa kanyang ina, "Nay, huwag mo nang sabihin yan." Sinusubukan naman niya, ngunit isang araw, nang malaglag ang murang singsing na ibinigay niya kay Isabel mula sa kanyang magaspang na daliri, naunawaan ni Mateo. Ang kanyang dignidad, ang kanyang hiya, ay nadurog. Hinawakan ng mahigpit ni Mateo ang strap ng kanyang backpack. Hindi na siya ang dating binata. Pagkaalis niya sa San Isidro, pumunta siya sa Maynila. Ginawa niya ang lahat ng uri ng trabaho sa konstruksyon, natulog sa ilalim ng mga tulay, kumain ng donasyon, at nagkarga sa mga daungan. Ngunit sa pamamagitan ng kanyang determinasyon at hindi matitinag na kalooban, unti-unti siyang umakyat para maging foreman. Pagkatapos ay supervisor ng konstruksyon, at natutunan kung paano pamahalaan ang mga proyekto. Sa huli, nagtayo siya ng sarili niyang kumpanya ng konstruksyon, San Mateo Builders. Ngayon, siya ay isang CEO,
na nagmamay-ari ng mga pabrika at real estate sa Cavite at Laguna. Ngunit wala siyang magandang tulog sa gabi. Ang mga mata ni Isabel, ang naiisip na iyak ng kanyang anak na hindi pa niya nakikita, ay palaging sumasakal sa kanya na parang isang masakit na sugat sa kanyang puso. Bumalik siya hindi para magyabang, ni para bawiin ang anumang bagay. Gusto lang niyang malaman kung kumusta na sina Isabel at ang kanyang anak. At pinakamahalaga, gusto niyang magbayad sa kanyang kasalanan. Ang lumang arko ng Barangay San Isidro ay lumitaw sa hamog sa umaga, na may mga letrang, maligayang pagdating, na natuklap na ang pintura. Naroon pa rin ang malaking puno ng mangga sa simula ng baryo, na ang mga ugat ay nakakapit ng mahigpit sa lupa na parang ang mga alaala ay nakakapit ng mahigpit sa puso. Yumuko si Mateo habang dumadaan sa mga sari-sari store sa simula ng baryo. Lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya. May narinig siyang bulungan. Oy, parang pamilyar ang lalaking yan, parang si Mateo noon. Sinong Mateo? Alam ko na, ang manugang ni Aling Nena. Yung lalaking umalis at nawala 10 taon na ang nakalipas. Parang siya nga, pero imposible namang bumalik siya. Akala ko patay na yun. Ibaba ni Mateo ang kanyang sombrero, at binilisan ang kanyang lakad. Ang kupas na bahay na may yero sa dulo ng barangay ay nagpatigil sa kanyang puso. Ang dating kahoy na gate ay pinalitan ng kinakalawang na bakal. Sumasayaw pa rin ang mga kawayan sa likod ng bahay. Ang daan papasok sa bahay ay puno ng mga damo. Tumayo si Mateo ng tahimik, hindi makagalaw ang kanyang mga paa, at mabilis na tumitibok ang kanyang puso. Isang batang lalaki na mga 8 o 9 na taong gulang ang abala sa maliit na bakuran, nagdidilig ng mga halaman gamit ang isang kalabangang lata. Maluwang na t-shirt, at sun-kissed ang buhok. Maliit ang kanyang pangangatawan, at mataman ang kanyang mga mata. Lahat ng ito ay nagpaiyak kay Mateo. Anak niya yun. Yun si Miguel. Mula sa loob ng bahay, may narinig siyang isang boses ng babae, medyo paos ngunit mainit. Miguel, tama na yan anak, mainit na. Pasok na sa bahay at maghilamos, at kumain na tayo ng tanghalian. Nanginginig si Mateo. Ang babaeng lumabas sa beranda ay payat, at medyo nakayuko ang balikat. Suot niya ang isang simpleng duster, at nakapusod ang kanyang buhok. Wala na ang dating kabataan, sa halip ay mga kulubat na nagpapakita ng pag-aalala, ngunit ang mga katangian, ang maliit na baba, ang manipis na kilay, ang malalalim na mata si Isabel, walang duda. Gusto niyang lumapit, ngunit nanigas ang kanyang mga paa. Biglang bumukas ang kinakalawang na bakal na gate, at isang malamig na boses ng babae ang narinig. Anong ginagawa mo dyan? Akala mo ba parketo na kahit sino pwedeng tumingin? Nagulat si Mateo. Si Aling Nena. Yumuko siya, at bumulong. Pasensya na po. Nadaanan ko lang, narinig ko na may bahay dito na kailangan ng magkukumpuni ng bubong. Construction worker po ako, nagtatanong lang po kung kailangan ninyo ng gagawa. Parehong nagulat sina Isabel at Aling Nena. Kumunat ang noo ni Isabel at tinitigan si Mateo. Ang boses ni Aling Nena ay puno ng kapaitan. Buhos ang bahay ko, pero wala kaming pera para umupa ng gagawa. Umalis ka na. Sinubukan ni Mateo na pigilan ang kanyang emosyon. Hindi po ako maniningil. Hihingi lang po ako ng tulugan at makakain. Biglang tumahimik. Lumingon si Isabel sa kanyang ina. Nay, baka pwedeng hayaan na lang natin siyang subukang kumpunihin ang beranda. Malapit na ang tag-ulan, kawawa naman kapag bumuhos pa. Sumingkit si Aling Nena, at bumantong hininga. Sige na nga, pero sinasabi ko sa iyo, mahirap kami, puro gulay lang ang pagkain namin, huwag kang mandidiri. Bahala ka, yumuko si Mateo. Opo, kaya ko po. Tumingala siya kay Isabel, na wala pang 2 metro ang layo ngunit parang isang buhay na ang nakalipas. Malalim pa rin ang kanyang mga mata, ngunit puno na ng pagod. Tumalikod si Mateo, at tahimik na itinupi ang kanyang manggas, na nagsisimulang magtrabaho muli sa sirang yero, pati na rin sa isang pusong dating nawasak.
Ang tunog ng martilyo ay umalingaw-ngaw sa lumang beranda. Damaloy ang pawis sa noo ni Mateo, na tumutulo sa bawat kinakalawang na yero na maingat niyang inaalis. Ginawa niya ito na parang ito ang pinakamalaking proyekto sa kanyang buhay, dahil sa isang maling galaw lang, mawawala sa kanya ang bihirang pagkakataong mapalapit sa kanyang asawa at anak. Mula sa bakuran, tumingala si Aling Nena, at sinabi sa isang tuyong boses. Mag-ingat ka. Kapag nabali mo ang iyong leeg, huwag mong sisihin ang aking pamilya kung hindi kita binalaan. Tumango ng bahagya si Mateo, at hindi sumagot. Ang sinabi, na akala mo biro lang, ay parang kutsilyo na tumusok sa kanyang puso. Ang amoy ng usok sa kusina ay kumalat sa hangin, na may halong mga huni ng manok sa tanghali mula sa kapitbahay. Ang tanawin ay pamilyar na nakakasakit, ngunit ngayon ay puno ng pag-aalinlangan at paghamak. Naaalala niya ng malinaw na sa lugar na ito, 10 taon na ang nakalipas, umalis siya sa gitna ng isang malakas na ulan. Ang kahoy na gate ay hindi pa kinakalawang noon, at ang bahay ay natatakpan ng mga dahon ng niyog, ngunit ang puso ng mga tao ay malamig. Ang kasal ni Mateo at Isabel ay isang madilim na hapon, nagmamadali at napakasimple na nakakaawa. Walang tent, walang handaan, mayroon lamang isang mesa na pansamantalang inilagay sa ilalim ng beranda. Ilan sa mga kaibigan ni Mateo na mga construction worker ang dumating para bumati. Habang ang mga kamag-anak ni Isabel ay nakasimangot. Nakaupo si Aling Nena at nakahalukip-kip ang kanyang mga braso, tinitingnan ang bawat galaw ng kanyang manugang. Sayang si Isabel. Ang anak ko ay maganda, edukado, maraming disenteng lalaki ang nanliligaw sa kanya, ngunit napunta siya sa isang construction worker. Totoo ngang. Ang sinabing iyon ni Aling Nena, na hindi niya kailangang sabihin ng mahina, ay narinig ng buong baryo. Nang panahong iyon, hawak pa rin ni Isabel ng mahigpit ang kamay ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay parang isang pangako, malalagpasan natin ito, basta't magkasama tayo. Ngunit ang pag-ibig ay hindi maaaring maging isang manipis na kumot sa gitna ng tag-ulan. Ang mga sumunod na araw ay isang mahabang serye ng mga kahirapan. Tumanggap si Mateo ng trabaho sa construction sa kabilang bayan, at kailangan niyang magbisikleta ng higit sa 10 kilometro araw-araw. May mga araw na malakas ang ulan, at basang-basa ang kanyang damit, ngunit nagtatrabaho pa rin siya. Kakarampot na sahod, pag-uwi sa bahay kailangan pang mag-ambag sa pamalengke, pagpapaayos ng bahay, at pambili ng gamot para kay Isabel nang magsimula siyang maglihi ng husto. Sa hapagkainan, tahimik siyang kumakain ng malamig na kanin at tuyo, pinapanood si Isabel na palihim na nagpupunas ng luha kapag nagbitaw ng masasakit na salita ang kanyang ina, buntis na nga, kailangan pang pumunta sa bukid para mamulot ng palay, kawawa naman. Dahil kanino ba ito? Nay, mahinang sabi ni Isabel. Tinuruan kita ng maraming taon, hindi para ibangga mo ang sarili mo sa isang walang patutunguhan. Yumuyuko lang si Mateo noon, ngunit ang bawat salita ay tumutusok sa kanyang pagkalalaki, hiya, bilang isang lalaking walang magawa. Hindi niya sinisisi si Isabel, kailanman. Siya pa rin ang nag-iisang nagtatanggol sa kanya sa gitna ng mga masasakit na salita, ang naghihintay sa kanya tuwing gabi na may malamig na kanin at mapag-alalang mga mata. Ngunit habang tumatagal, nakikita niya ang sarili na parang isang anino sa bahay na iyon, isang nakikitira, walang tumatanggap, walang kinatatayuan. Ang pinakamasama ay noong isang gabi ng Agosto, bumubuhos ang ulan. Hindi mapigilan ng sira-sirang bubong ang pagpasok ng tubig sa bahay. Sinundo ni Mateo ang kanyang asawa mula sa health center dahil nahimatay siya dahil sa anemia. Basang-basa silang pareho. Pagdating nila, hindi man lang nagsalita si Aling Nena para magpasalamat, bagkus ay sinabi ng mariin, huwag mo nang pahirapan ang anak ko. Wala kang silbi, napakahirap mo. Mas mabuti pang mamatay ka. Nakaupo si Isabel sa sulok ng kama, yakap ang kanyang tiyan, at naninilaw ang mga labi. Tahimik na tiningnan ni Mateo ang kanyang asawa, ang kanyang biyenang babae,
at pagkatapos ay tiningnan ang kanyang sarili sa basag na salamin, ang kanyang basang-basang itsura, ang kanyang nagliliyab na mga mata, ang kanyang magaspang na mga kamay. Nauunawaan niya, pinapahirapan niya ang taong pinakamamahal niya. Nang gabing iyon, hindi natulog si Mateo. Umupo siya sa harap ng pinto at tiningnan ang maunas na langit, at pagkatapos ay dahan-daang inilagay ang kanyang mga damit sa lumang backpack. Bago umalis, tumayo siya sa ilalim ng beranda, tinitingnan si Isabel na mahimbing na natutulog sa tunog ng ulan. Marahan niyang hinawakan ang kanyang damit na nakasabit sa tabi ng pinto. Paumanhin. Umalis siya, hindi lumingon. Ngayon, ang bawat hampas ng martilyo sa beranda ay parang isang kampana na tumutunog sa nakaraan. Sinubukan ni Mateo na ituon ang pansin sa trabaho, ngunit ang kanyang isip ay patuloy na bumabalik sa mahabang gabi sa Maynila, kung saan natutulog siya sa ilalim ng mga tulay, kumakain ng mga donasyon, at pinagtutulungan kapag nagpabayad siya ng sahod para sa mga manggagawa. Sa mga taon na iyon, ang sakit mula sa nakaraan ay tumulong sa kanya na tumayo ng matatag. Hindi niya pinahintulutan ang kanyang sarili na sumuko, dahil nanumpa siya na isang araw babalik siya ng may dignidad, upang hindi na siya hamakin. At pagkatapos, sa pamamagitan ng lahat ng kanyang pagsisikap, nagawa ni Mateo. Itinatag niya ang kumpanya ng konstruksyon na San Mateo Builders. Nagsimula lang siya sa 2 pamilyar na manggagawa, ngunit unti-unti siyang nanalo ng malalaking kontrata, bumili ng lupa para magtayo ng mga pabrika, at pagkatapos ay namuhunan sa real estate. Para sa industriya ng konstruksyon sa Southern Luzon, ang pangalan ni Director Mateo ay unti-unting naging isang inspirasyon. Ngunit ang hindi niya kayang bilhin ng pera ay ang mga mata ng kanyang anak, isang batang hindi pa nakikita ang kanyang ama. Nakita niya si Isabel na sumisilip sa likod ng kurtina. Naghahanda siya ng pananghalian, na paminsan-minsan ay sumusulyap sa estrangherong lalaking nagtatrabaho sa bubong. Nararamdaman ni Mateo ang tingin na iyon, hindi na ito isang hamak, ngunit hindi rin naman isang pagtitiwala. Sapat na iyon. Sanay na siya na patunayan ang lahat, hindi sa pamamagitan ng salita, ngunit sa pamamagitan ng pagkilos. Ang tawag ni Isabel sa kanyang anak ay umalingaw-ngaw mula sa bakuran. Miguel, tulungan mo akong mamili ng gulay. May paborito kang ulam mamaya. Sumigaw si Miguel, may paborito akong ulam, nanay. Napakagaling. Yumuko si Mateo, at lumunok. Gaano nakatagal simula nang kumain siya ng lutong bahay na pagkain? 10 taon. O buong buhay. Hinigpitan niya ang huling tornilyo sa balangkas ng bubong, at pagkatapos ay bumulong sa kanyang sarili, sa pagkakataong ito, kahit na itaboy, pag-alitan, o pagtawanan ako, hindi na ako aalis. Ang tanghali sa barangay San Isidro ay nakakapaso sa init. Ang hangin ay parang kinukulong sa pagitan ng mga damong sunog at amoy ng tuyong lupa. Sa bubong na natatakpan ng lumang yero, patuloy na inaayos ni Mateo ang pagtagas. Napakamot ang kanyang kamay dahil sa matutulis na gilid ng yero, ngunit hindi siya nagreklamo, o huminto. Sa ilalim, si Aling Nena ay nakayuko at nagpipitas ng mga gulay, ang kanyang mapaghinalang mga mata ay paminsan-minsan ay sumusulyap sa bubong. Nako, umakyat na parang pusa. Hindi ko alam kung may magagawa ba siya, o baka bumagsak ang bubong at mamatay tayong lahat. Mula sa kusina, naglabas si Isabel ng isang simpleng hapag-kainan. Ang pananghalian ay binubuo lamang ng isang mangkok ng sabaw ng gulay, isang maliit na plato ng pritong isda, at isang mangkok ng bagoong. Nakaupo na si Miguel na nakaupo, nakangiti at nagtatanong sa kanyang ina, "Kakain ba tayo kasama ng construction worker, nanay?" Tumigil si Isabel, at sumulyap palabas, hindi sumasagot. Bumaba si Mateo mula sa bubong, basa ang likod ng kanyang damit sa pawis. Tumayo siya sa tabi ng beranda, at bumulong, "Tapos ko na pong kumpunihin ang tagas sa bubong. Siguro po bukas hindi napapasok ang tubig sa loob." Hindi tumingala si Aling Nena. "Oo, basta huwag mo lang give in. Sige na, kanin gulay lang yan,
Kung kakain ka, pumasok ka na, kung hindi, umalis ka na. Lumingon si Isabel, at binigyan si Mateo ng isang mangkok at isang lumang kahoy na chopstick. Halika, kumain ka. Tumango siya ng bahagya, pumasok, sinusubukang panatilihin ang tamang distansya. Ang hangin sa pagitan ng tatlong tao ay kakaiba na parang isang pansamantalang pamilya, na nawawalan ng isang bagay na nag-uugnay sa kanila upang maging awkward ang lahat. Umupo si Mateo sa banig. Nagtimpla si Miguel ng tubig para sa kanya at pagkatapos ay nagtatakang nagtanong, totoo bang construction worker ka, po? May asawa ka na ba? Tumawa si Mateo, at hinaplos ang ulo ng bata. Wala pa akong asawa. Kung saan ako hanapin, doon ako nagtatrabaho, hindi pa ako nagkaroon ng asawa at mga anak. Tumango si Miguel. Pareho kayo ng nanay ko. Wala rin siyang asawa. Inaalagaan niya lang ako. Ang walang malay na pahayag ay parang tumama sa dibdib ni Mateo. Napahiya si Isabel at tumalikod. Naglihis si Aling Nena. Sa panahong ito, karaniwan na ang mga solong ina. Mas masahol pa kung may asawa ka, pero parang wala. Yumuko lang si Mateo, at hindi sumagot. Pagkatapos kumain, kusang loob na naghugas ng pinggan si Mateo. Tiningnan siya ni Isabel habang nakakahiya siyang hawak ang labahan ng pinggan, nanginginig pa rin ang kanyang kamay dahil sa gasgas. Tumayo siya ng ilang sandali at pagkatapos ay sinabi, "Ako na ang maghuhugas." Dumudugo ang kamay mo. Ayos lang, maliit na hiwa lang. Mabilis akong maghuhugas at pupunta para bumili ng mga pako para ayusin ang ilang maluwag na yero. Sige, ngumiti ng mahina si Mateo. Isang maikling salita lang, ngunit kahit papaano ay huminto na siya sa pagtawag sa kanya na, "Kuya," sa malayo. Kakaiba iyon, ngunit mas maganda kaysa sa tahimik. Nang hapon ding iyon, pumunta si Mateo sa palengke ng bayan para bumili ng mga pako, at naghanap din ng panggamot sa kanyang sugat. Pauwi na siya, nadaanan niya ang sari-sari store sa simula ng barangay at nakita niya ang ilang pamilyar na mukha. May tumitig sa kanya, at sinabi, "Uy, yung lalaking yun kamukha ni Mateo dati." Sinong Mateo? Si Mateo, manugang ni Aling Nena. Nakalimutan mo na ba yung lalaking umalis at nawala? Oo, kamukha nga, ngunit imposible para sa kanya na bumalik. Baka bumagsak ang langit. Itinulak ni Mateo ang kanyang sombrero pababa, at bumilis ng lakad, ngunit huli na. Isang malalim na boses ng lalaki ang umalingaw-ngaw sa likod niya. "Teka lang, ikaw." Lumingon si Mateo. Si Tito Boyet pala, isang malayong kamag-anak ni Isabel, na may hawak na isang baso ng ice water. Ang kanyang mga mata ay kumikislap. Hindi ba si Mateo yun? Lunok siya, at tumango ng bahagya. "Ako po si Ben. Construction worker po ako, nakara-rating lang." "Ben, binibiro mo ba ako? Ang boses mo, ang itsura mo." "Mateo, nakilala kita mula sa 1 kilometro ang layo." Susubukang magsinungaling si Mateo, ngunit tumayo na si Tito Boyet, at naglakad patungo sa kanya. "Mga kapitbahay, lumabas kayo dito." Si Mateo to dati. Iniwan ang kanyang asawa at anak 10 taon na ang nakalipas, ngayon nagpapanggap siyang construction worker. Ang mga bulong-bulungan ay nagsimulang umalingaw-ngaw na parang mga balang. "Diyos ko, siya ba iyon? Nako, akala ko kung sino. Bumalik para manghingi." Palaging ganito ang mga taong mahirap, bumabalik para maningil ng dating asawa. Nakatayo si Mateo nang hindi gumagalaw, namamaga ang kanyang mukha. Dumaan si Isabel mula sa palengke, at nang marinig niya ang ingay, agad siyang tumakbo. Sumunod si Miguel, nanlalaki ang mga mata. "Anong nangyayari, nanay?" Itinuro ni Tito Boyet si Mateo, at mariing tinanong si Isabel, "Ang asawa mo iyan? Iniwan ka 10 taon na ang nakalipas, ngayon nagpapanggap siyang construction worker. Anong balak niya? Kakarampot na sahod, pag-uwi sa bahay kailangan pang mag-ambag sa pamalengke, pagpapaayos ng bahay, at pambili ng gamot para kay Isabel nang magsimula siyang maglihi ng husto." Sa hapagkainan,
Tahimik siyang kumakain ng malamig na kanin at tuyo. Pinapanood si Isabel na palihim na nagpupunas ng luha kapag nagbitaw ng masasakit na salita ang kanyang ina, buntis ka na nga, kailangan pang pumunta sa bukid para mamulot ng palay, kawawa naman. Dahil kanino ba ito? Nay, mahinang sabi ni Isabel. Tinuruan kita ng maraming taon, hindi para ibangga mo ang sarili mo sa isang walang patutunguhan. Yumuyuko lang si Mateo noon, ngunit ang bawat salita ay tumutusok sa kanyang pagkalalaki, hiya, bilang isang lalaking walang magawa. Hindi niya sinisisi si Isabel, kailanman. Siya pa rin ang nag-iisang nagtatanggol sa kanya sa gitna ng mga masasakit na salita, ang naghihintay sa kanya tuwing gabi na may malamig na kanin at mapag-alalang mga mata. Ngunit habang tumatagal, nakikita niya ang sarili na parang isang anino sa bahay na iyon, isang nakikitira, walang tumatanggap, walang kinatatayuan. Ang pinakamasama ay noong isang gabi ng Agosto, bumubuhos ang ulan. Hindi mapigilan ng sira-sirang bubong ang pagpasok ng tubig sa bahay. Sinundo ni Mateo ang kanyang asawa mula sa health center dahil nahimatay siya dahil sa anemia. Basang-basa silang pareho. Pagdating nila, hindi man lang nagsalita si Aling Nena para magpasalamat, bagkus ay sinabi ng mariin, huwag mo nang pahirapan ang anak ko. Wala kang silbi, napakahirap mo. Mas mabuti pang mamatay ka. Nakaupo si Isabel sa sulok ng kama, yakap ang kanyang tiyan, at naninilaw ang mga labi. Tahimik na tiningnan ni Mateo ang kanyang asawa, ang kanyang biyenang babae, at pagkatapos ay tiningnan ang kanyang sarili sa basag na salamin, ang kanyang basang-basang itsura, ang kanyang nagliliyab na mga mata, ang kanyang magaspang na mga kamay. Nauunawaan niya, pinapahirapan niya ang taong pinakamamahal niya. Nang gabing iyon, hindi natulog si Mateo. Umupo siya sa harap ng pinto at tiningnan ang maunas na langit, at pagkatapos ay dahan-daang inilagay ang kanyang mga damit sa lumang backpack. Bago umalis, tumayo siya sa ilalim ng beranda. Tinitingnan si Isabel na mahimbing na natutulog sa tunog ng ulan. Marahan niyang hinawakan ang kanyang damit na nakasabit sa tabi ng pinto. Paumanhin. Umalis siya, hindi lumingon. Ngayon, ang bawat hampas ng martilyo sa beranda ay parang isang kampana na tumutunog sa nakaraan. Sinubukan ni Mateo na ituon ang pansin sa trabaho, ngunit ang kanyang isip ay patuloy na bumabalik sa mahabang gabi sa Maynila, kung saan natutulog siya sa ilalim ng mga tulay, kumakain ng mga donasyon, at pinagtutulungan kapag nagpabayad siya ng sahod para sa mga manggagawa. Sa mga taon na iyon, ang sakit mula sa nakaraan ay tumulong sa kanya na tumayo ng matatag. Hindi niya pinahintulutan ang kanyang sarili na sumuko, dahil nanumpa siya na isang araw babalik siya ng may dignidad, upang hindi na siya hamakin. At pagkatapos, sa pamamagitan ng lahat ng kanyang pagsisikap, nagawa ni Mateo. Itinatag niya ang kumpanya ng konstruksyon na San Mateo Builders. Nagsimula lang siya sa 2 pamilyar na manggagawa, ngunit unti-unti siyang nanalo ng malalaking kontrata, bumili ng lupa para magtayo ng mga pabrika, at pagkatapos ay namuhunan sa real estate. Para sa industriya ng konstruksyon sa Southern Luzon, ang pangalan ni Director Mateo ay unti-unting naging isang inspirasyon. Ngunit ang hindi niya kayang bilhin ng pera ay ang mga mata ng kanyang anak, isang batang hindi pa nakikita ang kanyang ama. Nakita niya si Isabel na sumisilip sa likod ng kurtina. Naghahanda siya ng pananghalian, na paminsan-minsan ay sumusulyap sa estrangherong lalaking nagtatrabaho sa bubong. Nararamdaman ni Mateo ang tingin na iyon, hindi na ito isang hamak, ngunit hindi rin naman isang pagtitiwala. Sapat na iyon. Sanay na siya na patunayan ang lahat, hindi sa pamamagitan ng salita, ngunit sa pamamagitan ng pagkilos. Ang tawag ni Isabel sa kanyang anak ay umalingaw-ngaw mula sa bakuran. Miguel, tulungan mo akong mamili ng gulay. May paborito kang ulam mamaya. Sumigaw si Miguel, may paborito akong ulam, nanay. Napakagaling. Yumuko si Mateo, at lumunok. Gaano nakatagal simula nang kumain siya ng lutong bahay na pagkain? 10 taon, o buong buhay. Hinigpitan niya ang huling tornilyo sa balangkas ng bubong,
at pagkatapos ay bumulong sa kanyang sarili, sa pagkakataong ito, kahit na itaboy, pag-alitan, o pagtawanan ako, hindi na ako aalis. Ang tanghali sa barangay San Isidro ay nakakapaso sa init. Ang hangin ay parang kinukulong sa pagitan ng mga damong sunog at amoy ng tuyong lupa. Sa bubong na natatakpan ng lumang yero, patuloy na inaayos ni Mateo ang pagtagas. Napakamot ang kanyang kamay dahil sa matutulis na gilid ng yero, ngunit hindi siya nagreklamo o huminto. Sa ilalim, si Aling Nena ay nakayuko at nagpipitas ng mga gulay. Ang kanyang mapaghinalang mga mata ay paminsan-minsan ay sumusulyap sa bubong. Nako, umakyat na parang pusa. Hindi ko alam kung may magagawa ba siya, o baka bumagsak ang bubong at mamatay tayong lahat. Mula sa kusina, naglabas si Isabel ng isang simpleng hapag-kainan. Ang pananghalian ay binubuo lamang ng isang mangkok ng sabaw ng gulay, isang maliit na plato ng pritong isda, at isang mangkok ng bagoong. Nakaupo na si Miguel na nakaupo, nakangiti at nagtatanong sa kanyang ina, "Kakain ba tayo kasama ng construction worker, nanay?" Tumigil si Isabel, at sumulyap palabas, hindi sumasagot. Bumaba si Mateo mula sa bubong, basa ang likod ng kanyang damit sa pawis. Tumayo siya sa tabi ng beranda, at bumulong, "Tapos ko na po ang kinukumpuni sa bubong. Siguro po bukas hindi napapasok ang tubig sa loob." Hindi tumingala si Aling Nena. "Oo, basta huwag mo lang give in. Sige na, kanin gulay lang yan, kung kakain ka, pumasok ka na, kung hindi, umalis ka na." Lumingon si Isabel, at binigyan si Mateo ng isang mangkok at isang lumang kahoy na chopstick. "Halika, kumain ka." Tumango siya ng bahagya, pumasok, sinusubukang panatilihin ang tamang distansya. Ang hangin sa pagitan ng tatlong tao ay kakaiba na parang isang pansamantalang pamilya, na nawawalan ng isang bagay na nag-uugnay sa kanila upang maging awkward ang lahat. Umupo si Mateo sa banig. Nagtimpla si Miguel ng tubig para sa kanya at pagkatapos ay nagtatakang nagtanong, "Totoo bang construction worker ka, po? May asawa ka na ba?" Tumawa si Mateo, at hinaplos ang ulo ng bata. "Wala pa akong asawa. Kung saan ako hanapin, doon ako nagtatrabaho, hindi pa ako nagkaroon ng asawa at mga anak." Tumango si Miguel. Pareho kayo ng nanay ko. Wala rin siyang asawa. Inaalagaan niya lang ako." Ang walang malay na pahayag ay parang tumama sa dibdib ni Mateo. Napahiya si Isabel at tumalikod. Naglihis si Aling Nena. Sa panahong ito, karaniwan na ang mga solong ina. Mas masahol pa kung may asawa ka, pero parang wala. Yumuko lang si Mateo, at hindi sumagot. Pagkatapos kumain, kusang loob na naghugas ng pinggan si Mateo. Tiningnan siya ni Isabel habang nakakahiya siyang hawak ang labahan ng pinggan, nanginginig pa rin ang kanyang kamay dahil sa gasgas. Tumayo siya ng ilang sandali at pagkatapos ay sinabi, "Ako na ang maghuhugas. Dumudugo ang kamay mo." "Ayos lang, maliit na hiwa lang. Mabilis akong maghuhugas at pupunta para bumili ng mga pako para ayusin ang ilang maluwag na yero." "Sige." Ngumiti ng mahina si Mateo. Isang maikling salita lang, ngunit kahit papaano ay huminto na siya sa pagtawag sa kanya na, "Kuya," sa malayo. Kakaiba iyon, ngunit mas maganda kaysa sa tahimik. Nang hapon ding iyon, pumunta si Mateo sa palengke ng bayan para bumili ng mga pako, at naghanap din ng panggamot sa kanyang sugat. Pauwi na siya, nadaanan niya ang sari-sari store sa simula ng barangay at nakita niya ang ilang pamilyar na mukha. May tumitig sa kanya, at sinabi, "Uy, yung lalaking yun kamukha ni Mateo dati." "Sinong Mateo?" "Si Mateo, manugang ni Aling Nena. Nakalimutan mo na ba yung lalaking umalis at nawala?" "Oo, kamukha nga, ngunit imposible para sa kanya na bumalik. Baka bumagsak ang langit." Itinulak ni Mateo ang kanyang sombrero pababa, at bumilis ng lakad, ngunit huli na. Isang malalim na boses ng lalaki ang umalingaw-ngaw sa likod niya, "Teka lang, ikaw." Lumingon si Mateo. Si Tito Boyet pala, isang malayong kamag-anak ni Isabel,
na may hawak na isang baso ng ice water, ang kanyang mga mata ay kumikislap. Hindi ba si Mateo yun? Lunok siya, at tumango ng bahagya. Ako po si Ben. Karpintero po ako, nakara-rating lang dito. Ben, binibiro mo ba ako? Ang boses mo, ang itsura mo. Mateo, nakilala kita mula sa 1 kilometro ang layo. Susubukang magsinungaling si Mateo, ngunit tumayo na si Tito Boyet, at naglakad patungo sa kanya. Mga kapitbahay, lumabas kayo dito. Si Mateo to dati. Iniwan ang kanyang asawa at anak 10 taon na ang nakalipas, ngayon nagpapanggap siyang karpintero. Ang mga bulong-bulungan ay nagsimulang umalingaw-ngaw na parang mga bubuyog. Diyos ko, siya ba iyon? Nako, akala ko kung sino. Bumalik para manghingi, ganyan talaga ang mga taong walang pera, bumabalik para maningil ng dating asawa. Nakatayo si Mateo nang hindi gumagalaw, namamaga ang kanyang mukha. Dumaan si Isabel mula sa palengke, at nang marinig niya ang ingay, agad siyang tumakbo. Sumunod si Miguel, nanlalaki ang mga mata. Anong nangyayari, nanay? Itinuro ni Tito Boyet si Mateo, at mariing tinanong si Isabel, ang asawa mo iyan. 10 taon kang iniwan, ngayon nagpapanggap siyang karpintero na bumalik. Anong balak niya? Hindi pa nakakasagot si Isabel nang sumingkit si Tito Boyet, itinuro si Mateo, na nakayuko noon, ang likod ng kanyang damit ay puno ng putik, at nagbubuhat ng mga laryo. Oy, ikaw, lumapit ka rito. Natigilan si Mateo, natulala si Isabel. Nakatayo si Miguel sa loob ng bahay, matindi ang kanyang mga mata na nakatingin palabas. Lumapit si Tito Boyet, at sinabi ng mariin. Ikaw si Mateo, hindi ba? May sasabihin sana si Mateo, ngunit sumenya si Tito Boyet, mas malakas ang kanyang boses. Sinabi ko na, kahit buhayin pa ako, makikilala ko ang nakayukong pastura at ang boses na iyon. 10 taon na. Ngayon anong balak mo pagbalik dito? Biglang natahimik, lumabas si Isabel, pumagitna sa dalawa, at nanginginig ang kanyang boses. Tito Boyet, ang bagay na ito. Anong bagay? Galit na tanong ni Tito Boyet. Asawa mo siya. Iniwan ka noong nagdadalang tao ka, ngayon nagpapanggap na estranghero na tutulong sa pag-aayos ng bubong. Sinong maloloko sa murang trick na iyon? Sumingit si Aling Marites, at nanlalaki ang kanyang mga mata. Narinig ko sa mga kapitbahay na natutulog siya sa kusina buong linggo. Pinapayagan mo ba talaga siyang tumira doon, Isabel? Mahinang sabi ni Isabel. Alam ko lang din po, ilang araw pa lang. Mula sa loob ng bahay, tumakbo si Miguel at hinayla ang damit ni Mateo. Kuya, sino sila? Miguel, pumasok ka sa bahay. Mahinang sigaw ni Isabel, ngunit hindi nakinig ang bata. Tiningnan niya si Mateo at pagkatapos ay lumingon kay Tito Boyet, at nasabi niya, siya ang tatay ko. Sabi ni nanay. Sa pagkakataong ito, parang sumabog ang buong bakuran. Ngumisi si Tito Boyet, at nag-cross ang kanyang mga braso. Tatay. Anong tatay? 10 taon na siyang umalis, ngayon babalik para maging ama. O babalik para humingi ng hati sa bahay. Lumabas si Aling Nena mula sa likod ng bahay, narinig ang lahat ng malinaw. Tumayo siyang natigilan sandali, tiningnan si Mateo at pagkatapos ay tiningnan ang kanyang anak at apo. Namutla ang kanyang mukha, at naging pula. Ikaw nga ba yan? Garalgal ang kanyang boses. Naglakas loob kang bumalik dito. Akala mo ba nakalimutan na namin ang pag-iwan mo sa anak ko? Hindi nagsalita si Isabel. Mahigpit na yamakap si Miguel sa binti ni Mateo, nanlumo ang kanyang mga mata. Yumuko si Mateo, paos ang kanyang boses. Paumanhin po, hindi ko gustong saktan ang sinuman. Gusto ko lang makita ang aking anak, at kung maaari, bayaran ang aking kasalanan. Pumalakpak si Tito Boyet, pagbabayad sala sa pamamagitan ng pagtulog sa kusina ng mga tao. O baka wala ka ng matirhan kaya bumalik ka para makakain. 10 taon walang isang salita, ngayon nagpapanggap na nagsisisi, ang galing. Tito Boyet, putol ni Isabel,
Nagliliyab ang kanyang mga mata. Huwag ka nang magsalita pa. Lumingon siya kay Mateo, mas matatag ang kanyang boses kaysa dati. Hindi ko kailangan ang iyong paliwanag. Nabuhay ako ng 10 taon na wala ka. Ako ang nanganak, at nagpalaki sa kanya. Akala mo ba ilang pako lang at ilang piraso ng yero ay sapat na para burahin ang lahat? Lumuhad si Mateo, at pinagdasal ang kanyang mga kamay. Alam ko na hindi ko mabubura. Gusto ko lang magsimula muli, kung papayagan mo ako. Tumingala si Miguel, nagtataka. Nanay, huwag mo po siyang paalisin. Pumasok ka sa bahay. Seryosong sabi ni Isabel. Umalis ang bata, bago umalis ay lumingon, nagmamakaawa ang kanyang mga mata. Nang hapon ding iyon, tahimik na nakaupo si Aling Nena sa sala. Umuwi na sina Tito Boyet at Aling Marites, ngunit kumalat na ang kwento sa buong barangay. Nagkulong si Isabel sa kanyang kwarto. Habang si Mateo ay bumalik sa kusina, kung saan siya nabibilang mula nang bumalik siya. Ang ilaw ng gasera ay kumikislap, ang anino ni Mateo na nakaharap sa pader ay mahaba, na parang isang tao na yumuyuko sa kanyang buong buhay dahil sa kasalanan. Hindi siya natulog, bagkos ay tumingin sa kisame, kung saan hindi pa napupuno ang mga butas. Sa kanyang isip ay hindi na ang mga panunumbat, ngunit ang isang salita na nabanggit ni Isabel sa gitna ng pagtatalo, hindi kita kailangan. Nabuhay ako ng 10 taon na wala ka. Hindi iyon ang sumakit sa kanya, kundi ang katotohanan na tama siya. Wala siya noong kailangan niya siya. Kinabukasan, tinipon niya ang kanyang mga gamit, na wala namang iba kundi ang kanyang damit at lumang cellphone. Nang handa na siyang umalis, lumabas si Isabel sa beranda, hindi siya tiningnan, sinabi lang, hindi kita pipigilan na makita si Miguel. Ngunit huwag mong asahan na makakalimutan ko ang lahat ng madali. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Umalis ka na, para makapag-isip ako. Tumango si Mateo, ngunit bago umalis sa gate, lumingon siya. Hindi kita pipilitin. Ngunit kung bibigyan mo ako ng isang pagkakataon, kahit isa lang, maghihintay ako dito, sa San Isidro na ito. Maaga pa, kakaiba ang hangin sa barangay San Isidro. Hinahaplos ng hangin ang mga bukirin, at ang manipis na hamog ay parang usok na lumulutang sa mga puno. Maagang nagising si Mateo, naghahanda para sa bagong araw ng trabaho. Hindi siya huminto mula nang bumalik, ang bawat aksyon na ginawa niya, kahit na ang pinakamaliit, ay naglalaman ng pagsisisi at pag-asa. Ayos na ang bubong, at matatag na ang mga pader, ngunit hindi pa rin mapalagay ang kanyang kalooban. Naghilamos siya, hinilat ang kanyang noo, nakakaramdam ng pagod ngunit puno rin ng determinasyon. Tumingin si Mateo sa bakuran, nakita si Isabel na abala kay Miguel. Ang katahimikan na iyon ay hindi niya maiwasang bumantong hininga, ngunit hindi rin siya naglakas loob na lumapit. Alam niya na ang distansya sa pagitan nila ay hindi lamang espasyo kundi pati na rin ang oras 10 taon na pag-iwan ay ang panahon na mag-isang ginawa ni Isabel ang lahat. Alam ni Isabel marahil na siya ay nakatingin, ngunit hindi siya lumingon. Patuloy niyang inaalagaan si Miguel, na parang panaginip lang ang lahat. Miguel, pumasok ka na sa paaralan. Mag-ingat ka. Nakatayo si Mateo doon, tanging nakikita ang kanyang anak mula sa malayo, puno ng kalungkutan ang kanyang mga mata. Tumakbo si Miguel papunta sa kanyang ina, at pagkatapos ay tumakbo, sumisigaw, "Nanay, aalis na ako. Kumain ka na ha." Tumayo si Mateo at pinanood ang kanyang anak na unti-unting lumayo. Hindi mailalarawan ang pakiramdam ng kawalan. Hindi siya naglakas loob na tumakbo, hindi naglakas loob na sumigaw. Alam lang niya na nakatayo siya roon na parang isang estranghero, tahimik sa isang mundo na walang lugar para sa kanya. Sa buong araw, patuloy na nagtrabaho ng husto si Mateo. Ang pagod ay nagpatuloy, at hindi niya napansin ang oras. Nang lumubog na ang araw, biglang bumuhos ang ulan, na parang senyales mula sa kalangitan. Nakatayo si Isabel sa pintuan, pinapanood ang pagbagsak ng ulan. Tiningnan siya ni Mateo mula sa malayo,
Nagtataka kung kaya niyang tumayo sa tabi niya at ng kanyang anak. Ngunit ang sigaw ng isang bata sa labas ng daan ay biglang nagpagising sa kanya. Nakita ni Mateo na tumatakbo si Miguel, na nakakarga ang kanyang lumang bisikleta sa gitna ng hukay. Bumagsak ang bata, namumutla ang kanyang mukha dahil sa sakit. Miguel, sigaw ni Isabel, at mabilis na tumakbo. Hindi nag-isip si Mateo, at mabilis na tumakbo. Hindi na siya isang tagamasid. Iyon ang kanyang anak. Hindi niya hahayaan na saktan ang bata. Mabilis na itinayo ni Mateo si Miguel, at nagmamadaling nagtanong, "Okay ka lang? May masakit ba sayo?" Umiyak si Miguel, "Masakit ang aking tatay." Tumakbo si Isabel, pula ang kanyang mga mata. Tiningnan niya si Mateo at pagkatapos ay tiningnan ang kanyang anak, hindi alam kung anong sasabihin. Mabilis na niyakap ni Mateo si Miguel, at sinabi, "Okay lang, Miguel. Kuya, ihahatid kita sa health center." Sa health center, nakatayo si Mateo sa labas ng pasilyo, basa sa pawis ang kanyang noo, ngunit hindi siya nakaramdam ng pagod. Hindi niya pinagsisisihan ang kanyang nagmamadaling aksyon. Kahit na nagduda siya ni Isabel noon, ngunit sa sandaling iyon, naisip niya lamang ang isang bagay, ang kanyang anak. Pagkalipas ng ilang sandali, lumabas ang doktor, seryoso ang kanyang mukha. Hindi malala ang injury, ngunit kailangan ng maingat na pag-aalaga ang sugat. Hindi dapat mag-ehersisyo ng husto ang bata sa loob ng ilang araw. Huminga ng maluwag si Isabel, ngunit hindi niya tiningnan si Mateo. Lumingon siya kay Miguel, at hinawakan ang kamay ng kanyang anak para lumabas. Nakatayo si Mateo doon, pinapanood silang umalis, nakakaramdam ng pagkasakal. Alam niya na kahit na tama ang kanyang ginawa, hindi pa rin niya nabura ang kawalan ng katiyakan sa mga mata ni Isabel. Ngunit kahit papaano, nagawa niya ang pinakamahalaga. Bumalik si Mateo sa maliit na bahay, tinitingnan ang mainit na kusina, ngunit pakiramdam niya walang laman. Inilabas niya ang kanyang lumang cellphone, nag-scroll sa kanyang mga contact ngunit hindi siya nakahanap ng numero na tatawagan. Wala siyang ibang maibabahagi, wala nang ibang masasabihan. Ang lahat ng kanyang ginawa, mula sa pag-aayos ng bubong hanggang sa pag-aalaga kay Miguel, ay para bayaran ang kanyang mga kasalanan. Ngunit huli na ba? Tumunog ang kanyang cellphone, winawasak ang katahimikan. Agad na sinagot ni Mateo. Dumagsa ang pag-asa sa kanyang puso. "Mateo ha, ako si Nena. Pwede ko ba kayong makausap sandali?" Nasamid si Mateo. Ang boses ni Aling Nena ay hindi na kasing lamig ng dati, ngunit mayroon pa ring bagay na gustong maunawaan. Hindi niya alam kung anong gustong sabihin, ngunit handa siyang makinig. Nang gabing iyon, nakaupo si Mateo sa beranda. Ang ilaw ng gasera ay kumikislap sa harap niya. Nakabukas ang pinto ni Isabel, at isang anino ang lumabas. Hindi si Isabel, kundi si Aling Nena. Nakatayo siyang tahimik na tinitingnan si Mateo sandali bago magsalita. "Hindi ko maintindihan kung bakit nagpumilit kang bumalik. Ngunit, hindi ko rin may kakaila, may ginawa kang bagay na hindi ko inaasahan." Hindi naglakas loob si Mateo na sumagot, tumingala lamang siya sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Kinikilala ang lahat ng katotohanan. Ngunit nagpatuloy si Aling Nena, "Kung gusto mong patunayan kay Isabel na nagbago ka na, huwag mo lamang gawin ito ng isang beses, ngunit gawin mo ito ng matagal. Huwag kang babalik, at pagkatapos ay aalis muli. Sa pagkakataong ito, kung gusto mo talagang maayos ang lahat, manindigan ka." Tahimik na tumango si Mateo. "Gagawin ko po yun." Bulong niya, gumagamit ng magalang na wika. Ilang araw pagkatapos ng maliit na aksidente ni Miguel, ang bahay ni Aling Nena ay biglang naging tahimik. Wala nang mga Wallace na sumasayaw sa umaga, at hindi nakita si Mateo na abala sa pag-aayos ng mga pader at bubong. Tahimik siyang bumalik sa loob, hindi umalis tulad ng ipinangako niya, ngunit hindi rin lumapit. Mayroon nang nangyayari sa pagitan ng tatlong matatanda, isang bagay na masama na kailangan lamang ng isang maling salita, malulutas ang lahat. Mabilis namang gumaling si Miguel.
Kahit na medyo masakit pa rin ang kanyang paa, masaya siya na parang hindi siya bumagsak. Mukhang sa mga bata, kailangan lamang na maging interesado sa tamang oras, ang lahat ng kalungkutan ay mas madaling pagalingin kaysa sa mga sugat. Nanay, pwede bang gumala kami ni Kuya Elm, o tatay, sa hapon? Inaayos ni Isabel ang damit ng kanyang anak, tumigil. Si Mateo ay kapapasok lang sa beranda, at nang marinig niya ang sinabi, huminto siya. Lumingon si Isabel, at tiningnan siya ng diretso sa mata. Depende, sa kanya. Dalawang simpleng salita lang, ngunit parang nagbukas ng isang mabigat na pinto sa puso ni Mateo. Tumango siya. Oo, ihahatid kita. Dahan-dahan lang, hindi kita mapapagod. Ngumiti ng malapad si Miguel. Ngumiti rin si Mateo, ngunit nakatuon pa rin ang kanyang mga mata kay Isabel. Hindi siya ngumiti, ngunit hindi rin siya umiwas tulad ng dati. May kakaiba sa kanyang mga mata, hindi na galit lamang, ngunit pagmamasid, pagsusuri, at marahil, kaunting pagdududa at pag-asa. Nang hapon ding iyon, nag-aalangan na naglalakad si Miguel sa tabi ni Mateo sa daang mapula na patungo sa bukid kung saan nakagapas na ang palay. Ang amoy ng dayami ay mabango. Ang bawat hihip ng hangin ay may kasamang amoy ng putik at ang malayo na tunog ng hapon. Tatay, Mateo, biglang sabi ni Miguel. Natigilan si Mateo. Ito ang unang pagkakataon na tinawag siya ni Miguel na tatay, ng natural, nang walang pag-aalinlangan. Ulitin mo anak, sabi ni Mateo, nagpigil sa kanyang boses. Tatay, sabi ni Miguel nang nakangiti. Sinubukan ko lang. Hindi nagsalita si Mateo, yumuko lang siya para yakapin ang kanyang anak. Ang lahat ng pagod ng 10 taon ay biglang nawala. Nang gabing iyon, pagkatapos kumain, nang natutulog na si Miguel, lumabas si Isabel sa beranda na may hawak na isang baso ng mainit na tsaa. Nagliligpit si Mateo sa kusina, at nang makita niya siyang lumabas, tahimik siyang lumapit. Hindi siya umupo sa tabi niya, pinananatili ang tamang distansya. Naunang nagsalita si Isabel, hanggang kailan ka balak na tumira dito? Kapag gusto mo na akong umalis, aalis ako. Ngunit kung hindi mo ako paalisin, mananatili ako. Tumahimik si Isabel ng mahabang sandali at pagkatapos ay sinabi, talagang nagbago ka na. Hindi ka na ang dating pabigla-biglang lalaki na nagtatampo at umaalis. Hindi ka na rin ang taong natatakot sa paghihirap at responsibilidad. Nakikita ko na iba ka. Tiningnan siya ni Mateo, ang kanyang mga mata ay hindi na malamig, tila payapa na. Ngunit, hindi ko pa alam kung kaya kong magtiwala muli. Hindi madali ang 10 taon. 10 taon na mag-isa akong nagpalaki sa aking anak, na naririnig ang mga bulong-bulungan ng mga tao, natutunan ko na kung paano mabuhay nang hindi umaasa sa sinuman. Hindi ko gustong umasa ka sa akin. Gusto kong magtulungan tayo. Pwede ba? Hindi sumagot si Isabel. Humigop lang siya ng tsaa at pagkatapos ay inilagay ang baso. Mula noon, nanatili si Mateo, sa titulo ng isang walang bayad na katulong. Patuloy siyang nagkukumpuni ng bahay, nagluluto, at naghahatid at nagsusundo kay Miguel sa paaralan. Hindi siya pinigilan ni Isabel. Hindi na rin nagsalita si Aling Nena. Bagamat tiningnan pa rin niya si Mateo ng hindi maganda, ngunit nang makita niya na maagang nagising siya para magluto ng lugaw, at painumin si Isabel ng gamot tuwing umaga kapag siya ay may sipon, hindi niya maiwasang aminin ang isang bagay, hindi na siya ang dating Mateo. Isang araw, nang patuloy na umuubo si Isabel dahil sa sipon, dinala ni Mateo ang isang baso ng mainit na sopas. Magiliw ang kanyang boses, kumain ka ng kaunti para gumaling ka. Niluto ko ito ayon sa gusto mo dati, kaunting sibuyas, maraming paminta. Nagulat si Isabel. Naalala mo pa, 10 taon, hindi ko malilimutan. Naaalala ko ang lahat. Hindi siya sumagot, ngunit kinuha niya ang sopas. Nang gabing iyon, nang malakas ang ulan, tumutunog ang bubong na yero, at hinahampas ng hangin ang mga bintana. Mahimbing na natutulog si Miguel. Nakaupo si Isabel sa mesa at tumitingin sa dilim na langit.
Nakatayo si Mateo sa tabi ng pintuan sa kusina. Dati, mahinang sabi ni Isabel, tuwing malakas ang ulan, yuyuko ako sa sulok, at tatakpan ko ng raincoat ang aking anak. Tumutulo ang bubong, dumadaloy ang tubig pababa sa kama. Naisip ko, kung narito ka lang, hindi bababa sa matatakpan mo ang bubong. Naitikom ni Mateo ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan siyang lumapit, at mahinang sinabi, paumanhin. Mahina ako noon. Akala ko mas mabuti para sa iyo kung aalis ako, ngunit sa halip pinahirapan kita sa buong buhay mo. Tumalikod si Isabel. Hindi ko na kailangan ang iyong tawad. Gusto ko lang malaman kung totoo ang iyong nararamdaman. Subukan mo. Subukan mong hayaan akong patunayan. Ilang araw pagkatapos noon, humingi ng pahintulot si Mateo kay Aling Nena para itayo ang kusina na bitak na ang mga pader, at tumutulo ang bubong. Umiling siya, wala kaming pera. Huwag kang magpakabayani. Hindi ako kukuha ng pera, po. Ituturing ko itong pagbabayad ng utang. Suminghal siya ngunit tumango. Nang gabing iyon, pagkatapos matulog si Miguel, lumabas si Isabel sa beranda, nakasandal sa pintuan. Hindi pa kita pinapatawad, ngunit binibigyan kita ng pagkakataon. Hindi na itago ni Mateo ang kanyang kagalakan. Lumapit siya, at mahinang hinawakan ang kanyang kamay. Salamat. Hinihipan ng hangin ang bubong ng beranda, hindi na tumutulo ang tubig. Tahimik na nakaupo ang dalawa sa katahimikan. Wala ng mga estranghero, wala ng mga dating tao. Ang natitira na lamang ay isang pamilya na unti-unting bumubuo, na may pananalig na muling bubuo mula sa pagkawasak. Isang hapon ng Hulyo, mainit ang sikat ng araw. Abalang tinatakpan ni Mateo ang mga bitak na pader sa likod ng bahay, dumadaloy ang pawis sa kanyang likod. Ang mga bata na naglalaro sa barangay ay dumadaan, at huminto para magtanong at pagkatapos ay tumawa. Ang galing talagang mag-ayos ng bahay ni Kuya Mateo, at pagkatapos ay umalis ng mabilis. Nakatayo si Isabel sa pintuan ng kusina. Hindi siya tumawag, hindi siya nagpaalala, nakatingin lang siya. Ang kanyang mga mata ay hindi na masama, at doon na nararamdaman ang kaunting lamang, na parang hanging dala ng paglubog ng araw. Kagagaling lang sa paaralan ni Miguel, ang kanyang bag ay nakasabit sa kanyang balikat, ang kanyang mga plastik na tsinelas ay malapit ng masira, ngunit masaya pa rin siyang tumakbo papunta sa bakuran. Tatay, nakakuha ako ng 10 sa math ngayon. Lumingon si Mateo, ang kanyang mukha ay naging ngiti. Hinaplos niya ang ulo ng kanyang anak. Ang galing mo, anak ko. Nang marinig ni Aling Nena ang salitang, tatay, sa loob ng bahay, suminghal siya. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya nagalit. Nakaupo lamang siya, at binuksan ang kanyang kalendaryo, at tiningnan ang kanyang mga mata. Nang dumilim, isang makintab na itim na kotse ang biglang huminto sa gate ng Barangay San Isidro. Numero ng plaka mula sa lungsod. Agad na nakakuha ng atensyon mula sa mga bata at ilang matatanda na nagtitipon sa sari-sari store sa simula ng barangay. Mula sa kotse, lumabas ang 2 lalaki, nakasuot ng mag-agarang damit, at may dalang mga leather bag. Ang isa ay maikli, nakasuot ng salamin, at ang isa ay matangkad, at ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay, at may matalas na boses. Sigurado ako na sa bahay na ito kami dapat pumunta. Sinabi ni Kuya Mateo na pansamantalang nakatira siya sa bahay ng kanyang dating biyenan. Lumapit sila sa bahay na may yero na bubong. Naglalaba si Isabel, nagbabasa si Miguel sa bahay, habang si Mateo ay abala pa rin sa pagpukpok sa sahig sa likod ng kusina. Kumunat ang noo ni Isabel nang makita niya ang 2 estranghero. Narinig ni Aling Nena ang ingay sa loob ng bahay at lumabas. Sino ang hinahanap ninyo? Tanong niya, naghihinala. Magalang na sinabi ng matangkad na lalaki, excuse me po, ito ba ang bahay ni Kuya Mateo? Director ng construction company na San Mateo Builders. Nagulat si Aling Nena. Nalaglag ni Isabel ang basket na hawak niya. Ang tunog ng plastik ay katulad ng kidlat. Director, ano? Nabigla si Isabel.
Ang buong barangay ngayon ay nasa labas na ng gate, ang iba ay bumubulong, ang iba ay nagulat. Diyos ko, ang akala ko ba mahirap ang taong ito? Ang ibig sabihin nito ay nagpanggap siyang mahirap para subukin kami. Si Mateo, anak ni Aling Nena noon. Ngayon mayaman na siya. Lumabas si Mateo mula sa likod ng bahay, puno pa rin ng putik ang kanyang mukha. Nang makita niya ang dalawa, huminto siya. Nagsalita ang maliit na lalaki, tuwang-tuwa ang kanyang boses, Kuya Mateo. Sa wakas nakita ka rin namin. Ilang linggo ka nang nawawala kaya nag-ulo ang kumpanya. Naghihintay na ang proyekto na sa timog at walang gustong pumirma sa iyong lugar. Garalgal ang boses ni Mateo, at mabilis na lumabas. Rico, June, sinabi ko sa inyo na huwag kayong pumunta dito. Napaurong si Isabel, at nanginginig ang kanyang mga kamay. Direktor ka. Tumahimik si Mateo. Mabilis na lumingon si Aling Nena sa kanyang anak. Direktor siya. Hindi siya karpintero. Sumingit ang isa sa kanila, excuse me po, hindi niyo po ba alam? Si Kuya Mateo ang CEO ng construction company na San Mateo Builders, at isa rin siyang shareholder sa 2 real estate project sa Cavite. Sa mga nakaraang taon naging abala siya masyado para bumalik sa bahay. Akala namin alam nyo. Parang tumigil ang mundo. Lumalapit ang mga kapitbahay, ang iba ay nagmamangha, ang iba ay nagbubulungan. Diyos ko, ang akala ko ba napakahirap ng lalaking ito? Ang ibig sabihin nito ay nagpanggap siyang mahirap para subukin kami. Si Mateo, anak ni Aling Nena noon. Ngayon milyonaryo na siya. Nakatayo si Isabel, walang magawa. Namumula ang mukha ni Aling Nena dahil sa gulat at kahihiyan. Hindi maintindihan ni Miguel ang nangyayari, hinawakan lamang niya ang kamay ng kanyang ina. Nanay, mayaman ba si tatay? Lumapit si Mateo kay Isabel, nagmamakaawa ang kanyang mga mata. Hindi ko sinasadya na itago sa iyo. Gusto ko lang bumalik na parang ordinaryong Ben. Kung magpapakita ako na may kotse, blazer, driver, mas mahihirapan kang maniwala na totoo ako. Tumalikod si Isabel, lumuluha. Mahina niyang sinabi, akala mo ba kailangan ko ang pera, kailangan ko ang titulo. Kailangan ko ang isang ama para sa aking anak, isang asawang hindi ako iiwan sa aking pinakamahirap na oras, hindi isang direktor na may suot na maskara. Natigilan si Mateo, at tahimik na yumuko. Tinihil ni Aling Nena ang mga tao, at sinabi ang bawat salita, umuwi na kayo. Pribadong bagay ito ng aming pamilya. Umalis ang mga tao, bagamat patuloy silang sumulyap. Lumingon siya kay Mateo. Ang galing mo. Bakit ka nagpanggap na mahirap na naghihirap dito? Para ipahiya kaming mag-ina. Hindi ko gustong magmayabang. Gusto ko lang hanapin ang aking pamilya. Hanapin sa pamamagitan ng pagsisinungaling. Sa pamamagitan ng pagpapanggap na mahirap. Natahimik si Mateo. Pumasok si Isabel sa bahay, nang walang sinabi. Sumunod si Miguel sa kanyang ina, nalilito, nabigo. Nang gabing iyon, nag-isang nakaupo si Mateo sa bakuran. Tahimik na sumikat ang buwan. Ang tanging tunog na naririnig ay ang mga insekto at ang buntong hininga ng isang lalaki na muling nawalan ng lahat. Bumukas ang pinto. Nakatayo si Aling Nena. Medyo hamupa ang kanyang boses. Nakaupo ka pa rin dito. Tumingala si Mateo. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Mayroon kang buong kumpanya, bahay, pera. Bakit mo sinasabi na wala kang mapuntahan? Kahit saan ako pumunta, hindi iyon magiging bahay kung hindi ko kasama ang aking asawa at anak. Bamantong hininga si Aling Nena. Nasasaktan ng husto si Isabel dahil sayo. Hindi siya tahimik ngayon dahil kinamumuhian ka niya, kundi dahil natatakot siya, natatakot na magtiwala muli. Tumango si Mateo, lumuluha. Naiintindihan ko. Maghihintay ako. Kahit gaano katagal. Pagkalipas ng 1 linggo matapos malantad ang katotohanan, ang bahay na may yero na bubong sa barangay San Isidro ay bumalik sa pagiging tahimik. Wala nang Mateo na nagkukumpuni ng bahay sa umaga. Wala na siyang nakikita na abala sa kusina, at wala na ring masayang pagtawag ni Miguel sa tatay.
Hindi umalis si Mateo sa barangay. Ngunit mula sa araw na iyon, lumipat siya pansamantala sa isang 4 na pader na popahan ilang kilometro ang layo, na ipinagamit ni Kuya Do, isang dating kapitbahay. Bawat araw, dumadaan pa rin siya sa bahay ni Isabel 2 beses, maaga sa umaga kapag naghahanda si Miguel na pumasok sa paaralan, at sa hapon kapag sinindihan ang gasera. Hindi siya pumapasok, hindi siya nagsasalita, nakatayo lamang siya ilang metro ang layo, sapat na upang makita ang kanyang anak. Isang umaga, nang magising si Isabel, nakahanda na ang agahan ni Aling Nena. Nakaupo si Miguel sa isang sulok, tahimik nang inunguya ang omelet, hindi masaya tulad ng dati. Mabilis kumain ang bata. Isinuot ang kanyang bag at nag-aalangan, "Nanay, nandito pa ba si tatay sa ating barangay?" Nanigas si Isabel. Tiningnan ni Aling Nena ang kanyang anak, bumantong hininga. "Nandito pa. Nasa bahay siya ni Kuya Do." Bawat umaga nakatayo siya sa kanto at naghihintay na pumasok sa paaralan ang bata. Tumingala si Miguel, kumikinang ang kanyang mga mata. "Pwede ko ba siyang makita sandali?" Tumahimik si Isabel sandali at pagkatapos ay tumango. Tumakbo si Miguel. Ilang minuto lang ang lumipas, at nag-aalangan na pumasok si Mateo sa bakuran, may dalang mainit na suman. Nakatayo si Isabel sa beranda. Hindi siya tumawag, ngunit hindi na malamig ang kanyang mga mata. Yumuko si Mateo, mahina ang kanyang boses. "Paumanhin sa pagtatago ko sa iyo. Ngunit totoo kong nais na maging malusog ka at ang ating anak, kahit wala na akong pagkakataon." Sumagot si Isabel ng payapa. "Hindi ka nagkamali sa pagtatago. Ngunit nagkamali ka sa pag-iisip na mahina ako na kaya akong bulagin ng pera." Tumango si Mateo. "Alam ko. At marami pa akong pagkakamali kaysa doon." May dumating na katahimikan. Mahinang sabi ni Isabel, "Kailangan pa rin siya ng anak ko. Ako naman, kailangan ko pa ng oras." Naitikom ni Mateo ang kanyang kamay ngunit hindi naglakas loob na lumapit. Inilagay niya ang suman at bumati kay Aling Nena at pagkatapos ay umalis. Kinabukasan, umulan ng malakas na nagdulot ng kalituhan sa buong barangay. Umuga ang bubong ng bahay ni Aling Nena, at nagsimulang tumulo ang ilan. Abala si Isabel sa paglilinis ng tulugan para kay Ian nang magulat siya nang makita ang isang tao na nakasuot ng raincoat na pumasok mula sa labas ng gate. Si Mateo. Hindi siya nagsalita, tumakbo lang siya sa bubong, hayaan ang ulan na bumuhos sa kanya. Hinigpitan niya ang mga tali, at isinara ang mga lugar na tumutulo. "Bumaba ka na," sigaw ni Isabel. "May bagyo, napakadelikado. Matatapos ko na, bababa ako." Sagot ni Mateo, matatag ang kanyang boses. Basa ang kanyang buhok, punit ang kanyang raincoat, ngunit mananatili pa rin ang kanyang mga mata na parang noong bumalik siya. Hindi na nagsalita si Isabel. Nakatayo lang siya doon, kumikinang ang kanyang mga mata. Mayroong isang bagay na damaloy pababa sa kanyang pisngi, ang ulan, o ang luha. Pagkatapos ng bagyo, tahimik na nagtimpla si Aling Nena ng mainit na tsaa para kay Mateo. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng 10 taon, kusang loob na nagsalita siya. "Napakabobo mo, alam mo ba? CEO na umakyat sa bubong sa gitna ng bagyo, loko-loko ka talaga." Ngumiti ng mahinahon si Mateo. "Hindi ako umaakyat bilang isang direktor, po. Umaakyat ako bilang isang taong iniwan ng kanyang asawa at anak. Nagsisimula ako." Tiningnan siya ni Aling Nena ng mahabang sandali at pagkatapos ay sinabi, "Sige na, maligo ka na. Pagkatapos kumain ay umuwi ka na." Natigilan si Mateo. Lumingon siya kay Isabel. Hindi siya tumango, ngunit hinailan niya ang upuan, at naglagay ng kanin para sa 3 tao. Isang linggo pagkatapos, dinala ni Isabel si Miguel sa ospital para sa kanyang paa. Nagpumilit sumama si Mateo, ngunit umiling siya. "Dito ka na lang. Kaya ko ito." Hinawakan ni Miguel ang kamay ng kanyang tatay. Mahinang sinabi, "Tatay, galit si nanay sa'yo kaya hindi niya ako pinayagan na sabihin, ngunit gusto kong sumama ka." Hinaplos ni Mateo ang ulo ng kanyang anak.
Hindi ako pupunta para magkaroon ng espasyo ang nanay mo. Ngunit maghihintay ako. Tiningnan siya ni Isabel at pagkatapos ay hinawakan ang kamay ng kanyang anak at umalis, walang ibang nagsalita. Pagkalipas ng 3 araw, nakatanggap si Mateo ng tawag sa hating gabi. Ang boses sa kabilang linya ay nagmamadali, "Kuya Mateo." Nahimatay si Isabel sa daan, nasa ospital na siya sa lungsod. Hindi na nagpalit ng damit si Mateo, nagmamadali siyang umalis sa gitna ng umaambon na ulan, nagngangalit ang kanyang puso. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tumitibok na parang gusto niya na sabihin, "Huwag nang mangyari muli." Pagdating niya, nakita niya si Isabel na walang malay sa kama, mapatla ang kanyang mukha. Nakaupo si Miguel sa tabi niya, hawak ang kamay ng kanyang nanay, natatakot ang kanyang mga mata. Naroroon din si Aling Nena, tinatanong ang doktor tungkol sa kanyang kalagayan. Lumapit si Mateo, at hinawakan ang kamay ni Isabel, malamig. "Isabel, naririnig mo ba ako?" Dahan-daang damilat si Isabel, mahina ang kanyang boses. "Okay lang ako. Pagod lang ako." Tumango ang doktor. Hindi pa siya bumabawi ng lubos, kasama na ang kakulangan sa tulog, at pagod sa isip kaya nahimatay siya. Ngayon kailangan niya ng pahinga. Tiningnan siya ni Mateo, at bamulong, "Nagkamali ako. Huwag kang magpakamatapang. Nandito ako. Simula ngayon, hindi kita hahayaang maramdaman ang anumang pag-iisa. Hindi na kita iiwan." Hindi nagsalita si Isabel, ngunit mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Mateo. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng 10 taon, pinahintulutan niya ang sarili na maging mahina sa harap ng kanyang lalaki. Pagkalipas ng 1 linggo, dinala ni Mateo sina Isabel at Miguel sa kanyang maliit na bahay na matagal na niyang binili sa labas ng lungsod. Isang tahimik na espasyo, puno ng araw, na may isang bakuran na sapat na para magtanim si Miguel, na may isang kusina na sapat na upang magluto si Isabel. "Sa iyo ang bahay na ito," sabi ni Mateo. "Hindi ko kailangan ang aking pangalan. Dito ka nakatira, dito ako nakatira. Dito nakatira si Miguel, sapat na." Tumango si Isabel. Hindi pa siya ganap na nagpapatawad, ngunit nagsimula na siyang maniwala na ang lalaking nakilala niya noon ay sa wakas bumalik na. Sa Taglagas noong taong iyon, ang barangay San Isidro ay naging masigla na parang dati. Umalis si Aling Nena sa lungsod papuntang barangay. Nakaupo sa likod, nakangiti si Miguel, yakap ang bulaklak na ginawa niya. Si Aling Nena naman, pagkatapos niyang makita na halos mahimatay ang kanyang anak sa pagod, ay tumigil sa pagiging masama. Sa halip, tahimik niyang tinanggap na ang kanyang dating manugang na nagpainit sa kanyang ulo ay ang nag-iisang taong palaging nandyan. Ang bakuran ngayon ay hindi nakasabit ng mga dekorasyon o nagtayo ng mga tent. May mga mesa lang ng tsaa, mga plato ng mga lokal na pagkain, at gintong araw na nakakalat sa buong bakuran. Ngunit sa mga taong kasama, ito ang isang kaganapan na mas mahalaga kaysa sa kahit anong kasal. Lumabas si Mateo, nakasuot ng simpleng kamiseta, walang kurbata, walang anumang make and tab. Hinawakan niya ang kamay ni Isabel, naganap ng gumaling. Pagkatapos ng kanyang paggamot, at hinawakan niya ang kamay ni Miguel. Sabay silang pumunta sa gitna ng bakuran, kung saan nakatayo sina Tito Boyet, Aling Marites, ang mga kamag-anak na dating pinintasan, at ang iba pang mga tao na nakasilip sa bakod. Walang nagsalita hanggang sa humingi ng tawad si Tito Boyet, at humakbang. Tiningnan niya si Mateo, at pagkatapos ay tiningnan si Isabel, at pagkatapos ay muli si Mateo, nag-aalangan. Ako, hindi. Ikaw Mateo na ito. Ang mga bagay na dati, mainitan ang ulo ko. Sana mapatawad mo ako. Ngumiti ng mahina si Mateo. Okay lang, Tito. Pamilya tayo. Nagagalit ngunit hindi nakakalimot. Lumuluha si Aling Nena. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak, tahimik na sinabi, "Masaya ka na ngayon, wala na akong ibang hihilingin. Sana hindi na magkaroon ng sinuman na magdudulot pa ng sakit sa sinuman." Tumango si Isabel, kumikinang ang kanyang mga mata.
Lumingon siya sa kanyang asawa, puno ng damdamin ang kanyang boses. Mula ngayon, kahit anong mangyari, sama-sama tayong haharap. Hindi na tayo mag-iiwan, okay? Hinigpitan ni Mateo ang kamay ng kanyang asawa. Ipinapangako ko. Sumigaw si Miguel, ipinapangako nyo kayo sa harap ko. Hindi nyo pwedeng bawiin. Tumawa ang lahat. Mula nang muling nagsama, ang buhay ni Mateo ay lumipat sa bagong kabanata. Hindi dahil nagbago ang kanyang karera dahil matagumpay na siyang tao noon, ngunit dahil sa unang pagkakataon, ang kanyang tagumpay ay tunay na mayroong kasama. Hindi na bumalik si Isabel sa kanyang dating trabaho. Sa halip, pinamahalaan niya kasama si Mateo ang maliit na chain ng kainan, ideya mula sa simpleng kainang bahay na may malalim na pagmamahal. Hindi lamang siya asawa, ina, kundi isa ring kaibigan, isang tahimik ngunit matalas na tagapayo na hilingin ng sinumang negosyante. Sinabi ni Mateo, kaya kung umakyat ng mag-isa, ngunit ikaw ang nagpapadama sa akin na hindi ko na gustong bumaba pa. Hindi nagtagal, ang chain ng kainan ng mag-asawa na, Gosi naman, ay kumalat sa Central Luzon. Sa tuwing may trabaho si Mateo, isinasama niya si Isabel. Hindi niya gusto ang mahahabang seminar, ngunit tahimik siyang umuupo sa huling hanay, nagtatala ng mga bagay na hindi niya napapansin. At sa bawat pagkakataon, sa pagtatapos ng meeting, tinitingnan siya ni Mateo, hindi nagtatago ng kanyang pagmamalaki. Nagbago rin si Miguel. Ang bata na dating mahiyain, nagtatago ng mga pagsusulit sa kanyang bag, ay nagtiwala at naging mas aktibo. Masaya niyang kinukwento tungkol sa aking mga magulang, sa kanyang mga kaibigan, hindi na nahihiya kapag tinanong tungkol sa kanyang ama, hindi na nagtatampo sa bawat pagkakataon na nagpupulong ang mga magulang ng mag-isa. Isang araw, nang tanungin kung ano ang kanyang pangarap, sumagot si Miguel, gusto kong maging boss tulad ni tatay, ngunit gusto ko ring magluto ng masarap tulad ni nanay. Tumawa ang buong klase, at ngumiti ang kanyang guro. Si Isabel naman noong araw na iyon ay nakaupo sa huling hanay, lumuluha. Tumanda na rin si Aling Nena, ngunit ata ang kanyang ugali. Madalas siyang nakaupo sa tabi ni Miguel habang nag-aaral, at tinatawag si Mateo para magtanong tungkol sa real estate na para bang mataas siyang financial advisor. Sa bawat pagkakataon na naririnig siyang sinasabi, ngayon nakikita ko na may halaga ka rin pala, noon naman, tumatawa ang lahat. Isang araw, nang lumubog ang araw sa labas ng bahay, umupo si Mateo kasama ang kanyang asawa sa beranda, hawak ang kamay at tahimik na tumitingin sa daan na dating naghiwalay sa kanila. Nagsisisi ka ba? Tanong niya. Umiling si Isabel. Kung hindi dahil sa 10 taon na iyon, hindi siguro natin maiintindihan ang isa't isa. Bawat sugat ay nag-iiwan ng peklat, ngunit nagpapasalamat din sa ating malinis na balat. Isang bagay lang ang aking pinagsisisihan. Ano iyon? Na pinaiyak kita ng husto. Ngunit sa buong buhay ko, gusto kong makabawi. Sumandal si Isabel sa kanyang balikat, at mahinang sinabi, pinatawad na kita. Pinatawad na kita ng buong puso. Nang gabing iyon, nagtipon ang pamilya sa hapagkainan. Ipinakita ni Miguel ang kanyang mga grado. Nanlalaki ang mga mata ni Aling Nena, mana sa kanyang nanay. Tumawa si Mateo. Tahimik na naglagay si Isabel ng ulam na paborito ni Mateo noon. Ang ilaw sa bahay ay sumisikat sa 3 mukha, ang lalaking naligaw, ang babaeng matatag na nagtiis, at ang batang nagnanais ng isang pamilya. Hindi kailangan ang mansyon, hindi kailangan ang malalaking bahay, kailangan lang ang isa't isa. Iyon ang pamilya. Mahal naming tagapakinig, tapos na ang kwento, ngunit ang mga alaala ay nandito pa rin. Sama-sama tayong naglakbay kay Mateo, isang lalaki na nagkamali ngunit pinili na bumalik ng may tapang at katapatan, at kay Isabel, ang babaeng nasaktan, buong tapang na nakayanan ang lahat, ngunit naging malawak ang pangunawa para magpatawad kung nagsisisi ang tao. Ang kwento ay hindi isang fairy tale, at hindi lahat ay malugod na tinatanggap, ngunit binibigyan tayo nito ng isang simpleng paniniwala, kung mahal natin ang isa't isa,
may pagkakataon pa rin, kung marunong tayong mamuhay ng maayos, kumikilos at hindi lang nagsasalita, maaaring maayos pa rin ang lahat. Ang pamilya ay hindi isang perpektong lugar, ngunit ito ay isang lugar kung saan pinipili ng mga tao na manatili kasama at ayusin ang mga pagkakamali ng isa't isa. Salamat sa pakikinig. Sana pagkatapos ng kwento na ito, matutunan ng sino man na masaktan na magpatawad, sino man na nagkamali ay magkakaroon ng sapat na lakas ng loob na bumalik.